kabisnes naming minamahal, makikisulong po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kamusta po kayo? Nagbabalik. Welcome back po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Magbibigay po ako sa inyo ngayon ng aking reaction. Sariling opinion ko lang po ito. Patungkol doon sa paghatid kila Vera. Pero bago yun, maraming salamat sa mga bagong subscribers sa aking YouTube channel. Thank you po. At yung mga laging nariyan, silent viewers, mga nagla-like, nagbibigay ng comment. Maraming salamat po sa inyo. At patuloy pong suporta natin ka-business official, ka-business family, kay Papa Rins TV, kay Yang Russell na rin po, at saka sa mga kasama kong mga reactors dito sa ka-business official. At ito nga po, bibigay ko yung aking opinion, pagkakaunawa, pagkakaintindi, yung sariling reaction ko lang. Yung patungkol dito sa paghatid kila Vera, 2 araw nang nakalipas nung nag-upload si Pinuno. Excuse me, inom muna ako. Ayun nga po, no, kasi before nung ihatid sila, akala ko nga wala sila Vera lang. So, ini-expect ko rin naman kasi doon na ang iniisip ko ng mga kababayan o ka-business, yung sa gamit nila Vera ay kunti lang. Kasi ang sabi nga ni Vera nung time na yun kumbaga makikisabay lang sila kasi may maghahakot. Napuno nila yung van. Napuno. So, kaya nagulat ako nung nandun na nga, kasama sila Pinuno. Yung pala, sabi nga nila Vera Alito, wala silang mapwestuhan doon sa sasakyan na pinakarga ng mga gamit nila. Kasi nga, punong-puno talaga. Lit ng bahay nila, pero ang daming laman. Nakakapagtaka. Sobrang dami. Ganun talaga paglipat bahay. Kung sa tingin mo, habang kumbaga naka-arrange pa sa loob, kunti lang Pero pag naglipat ka na, Diyos mio, natry ko yan Kahit maliit lang yung gamit mo, pag naghakot ka na, magugulat ka, saan magaling itong mga to? Ang dami-dami. So yun nga. So sa awa ng Diyos, nakarating sila doon. At ang galing, biruin mo yung sakripisyo nila ka-business dito. Nabanggit nga niya doon na umalis sila ng Caloocan, alas 5, at tinanong nga niya sila, kung ba yun, alas 7 na yung oras na yun, nandun sila. So, ibig sabihin, 2 oras yung biyahe nila. Grabing sakripisyo. Mga ganun, bibirayin nyo, umaga, madaling araw pa yun, madilim-dilim pa yung alis nila. At least, nandun na sila Vera. Kung sino man yung nakaumpisa nung time na bagong sulpot sila Vera doon, kila ka-business, Pinuno, wala silang dala. Katawan lang, tapos yung damit bag, kunti lang. Pero nung naglipat na, daming blessing. Pero may ibig sabihin lang talaga, nung mga panahon na nandyan, natulungan sila ni ka-business, kahit pa paano, mayroon silang mga naipon na mga gamit, nakapagpundar din sila kahit pa paano, diba? So, ang galing din. At least magagamit nila yun doon sa probinsya. At ngayon, ito, meron lang ako mga napansin kasi maraming mga komento dito na yung iba kasi na mga subscribers daw, followers, hindi pa rin masakyan yung mga jokes ba? Mga biro-biro ng kagwangs nila Pinuno, hindi pa rin masakyan. Yung iba, kumbaga, may pikon pa rin Nasasabi kong pikon, yung parang hindi nila masakyan yun. Parang hindi masakyan yung mga joke ng mga magtatawanan lang sila. Yung basta may mga salita na masyadong dinidibdib. Pero para sa kanila doon is lang yun. Yung biruan lang ba? Sanay sila sa ganun kasi sila yung magkakasama. Pero para sa atin na nanonood lang, parang tayo nasasaktan. Pero sa kanila, okay lang yung baliwala yun. Alam nila yun Alam nila ang dalhin yung mga ganong sitwasyon. Yun lang meron din napuruhan doon sa doon sa driver. Kasi nga nabanggit doon na masungit. Kung talagang ganun ang ang impression nila, lahat doon na masungit, ganun talaga. Kasi si Lito rin naman si Lito at saka si Vera, nakatigim din sila ng sabi nga nila, masungit nga daw. Nung nagtatanong lang sila na kung saan sila makauupo. Nagmaldito yung driver. Pwede namang
kumbaga, umayos ng salita ba? Kasi pagka gano'n, kung may problema ka sa personal na problema mo, kung nasa trabaho ka na, huwag mo nang dalhin. Mag-focus ka sa trabaho mo kasi maapektuhan yan eh. Yun ang sinasabing maging professional ka sa trabaho mo. Huwag mong dadalhin kung ano man ang problema mo sa bahay. Diyan ka sa trabaho mo, focus ka sa trabaho. Kasi nakita ko rin siya eh. Talaga, may maldito talaga siya sa tingin niya. Kasi kung kakausapin ka, halimbawa, ikaw i-approach kang tao, tapos hindi ka kakausapin ng maayos, talagang makakapagsabi ka, napakasuplado naman nito. Sama naman na ugali nito. Magaganon ka talaga. Kasi alam nyo, mga kabayan ka, business ka, papi, para sa akin kasi, sapat na yung smile. Para gumaan yung buhay, mag-smile ka. Excuse me. Yun lang. Kahit hindi mo kilala yung tao, ako, may nakakasalubong ka dyan, kahit smile lang, kindat lang, okay na yun. So, yung makakasalubong mo, matutuwa na. Parang magaan sa loob, magaan sa maghapon, yung, positive ka ba? Yung, hindi ka nakasimangot, bawal ang nakasimangot. Trabaho yun eh. Diba? So, anong nangyari? May blessing na natanggap si Cyrus at saka yung kasama niyang isa. Naabutan sila ng malaking bagay yun. Naabot nila ka-business. Diba? Hindi nila masyadong, malaking tulong na yun para sa kanila. Diba? So, iniisip ko dito ng mga kababayan, ka-business, ka-papi. Kasi ang 1,000 yata binigay kay Cyrus. Iwan natin kung abutan niya yung driver. Baga mag-share na lang sila doon. Kasi kung sa akin, kawawa din naman, nagpagod din yun kahit ganun yung ugali niya. Siguro, yun baka mamaya, yung ko lang nasasay ko lang siya. Kasi nga, diba dapat lang sila Vera nga, sabit lang, kumbaga is makikisabay lang, pero napuno na nga ng gamit nila. So baka nagmamadali, nagbubusina kasi mayroon pa sila, nabanggit naman doon na mayroon pang pipick upin. So ibig sabihin nun, nagmamadali sila kaya may hinahabol na oras para sa trabaho na may kakarga pa ulit, nagmamadali. Pero ganun pa man, makipag-usap sa taong nakikipag-usap ng magtatanong, muna, ba naman sandali lang, 1 minuto lang pasensya na, nagmamadali kami salamat, ganun. Hindi yung magmamaldito. Ayan tuloy. Syempre tayo, kung sasabihin mo kung ano yung totoong nakikita mo, di ba? Kaya hindi ko rin masisisi kung sila Intoy, sila ka-business, sila doon. Kahit sila Vera na nakapagsabi ng negatibo doon sa driver. Diba? Yun ang nakita nila. Hindi naman nila pwedeng sabihin na opposite doon sa nakikita nila. Ganun talaga yun. Yun lang naman. Basta lesson din sa atin to na kumbaga makibarangay, makisalamuha, yung makibagay ka. Ganun, kahit anong hirap ng trabaho mo, kahit dyan, makibagay ka pa rin. Kumbaga ikaw lang mag-isa yung ganun hindi pagtutulungan ka talaga, aasarin ka pa, di ba? Yun ang nangyari, inasar patuloy siya. Pero ganyan yung isa, si Cyrus, joker din siya. Diba? So, masaya ngayon dahil nga, sa mga oras na to siguro, sa dami ng gamit nila Vera, halos na puno yung labas ng bahay nila. Ang hirap kaya magligpit, ang hirap mag-arrange nun. Grabe ang sinop niya, nakita natin yung nakita niyo yung kahit yung lumang sofa. Bitbit pa rin niya, pero man naman yun, pwede niyang papalitan yun ng cover, paayos. Siguro matibay yung kahoy, kasi sayang nga naman. Mapapakinabangan pa Ang tsaga rin ni Vera. At ayun, andun nga si Lito. Ang sabi ni Vera, umiiyak, parang nalulungkot. Siguro naninibago yun, pero makakapag-adjust din yun. At hindi natin alam kung hanggang kailan sila doon. Hindi ko alam kung biro yung joke ang sabi ni ka-business na 3 taon sila Vera doon. Hindi natin alam, baka binibiro lang yung nanay. Kasi sinabi naman ni Vera dati, katapusan ng January, baka nandoon na sila sa family nila ka-business, diba? So, ayun, yung ganong sakripisyo nila ka-business, yung effort nila na yung oras, syempre yung lahat. So, itinulong nila yung kila Lito at Vera. So, masasabi ko doon na pambihira yung mga ganun na
kumbaga wala pa sa, kung trabaho lang ang pag-uusapan, kung oras talaga ng trabaho, alas 8 na trabaho ka, alas 8 ang trabaho eh. Pero yung kanilang ginawa is malasakit yun. Para sa akin. Hindi yung trabaho, malasakit yun. Kasi nga nagmalasakit nga sila na hindi nila tininan yung oras, kung ano man yun, dapat kasarapan pa ng tulog, biyahe sila, o nandun sila Intoy, si Bay at saka si Bruno. Di ba? So, ganun ang, ganun yung malasakit, ganun yung totoong pagtulong. Yung walang kondisyon, bahala kung anong oras, basta tutulong ka sa kapwa mo. Kasi nga pamilya na ang turing nila kay Lavera. Oh. So, at saka meron pa pala akong mga nababasa doon sa permission ka-business taong gala. May nabasa kasi ako doon sa naging ginawa mong reaction na nagbago na doon si ka-business. Oo, nagbago na si ka-business kasi nga meron na silang yung nagbago as in dahil yung mga sacrifices nila na dati alam naman na natin yung mga pinagdaanan nila. Daming mga nagbabash na wala na silang mga ganon. Yung pagbabago para sa akin na nangyari sa ka-business family, yun alam na natin, meron na silang Big Falcon, yung bahay at saka yung lote sa Bulacan. So, isa pa yun ng mga ka-business. So, patuloy natin suportahan kasi nga, maganda ang plano doon ni ka-business. Magkakaroon niya ng ka-business foundation and rehabilitation center doon sa lugar na yun. Siyempre, alam naman natin na talagang malaking gastos pa yun. So, huwag po tayo mag-skip ng ads. Tulong na lang tayo. Huwag na tayo maging negative ba. So, ayan. So, may mga plano pa yan sila doon. Nababahayan kung magtatayo ng mga komportabling bahay para sa matutulungan nila, doon dadalhin. So, syempre, gastos din yun. So, tulungan natin sila sa paraang kaya natin. At ayan, nag-advertise na rin po sila ng mga products na mga ginagamit nila. Supportahan din po natin. Ako sumisilip pa rin ako doon sa kung ano yung available, yung pwede sa mga anak ko. Depende, pinatingin ko na yung aking anak. So, pag-isipan pa niya. Depende doon sa kanyang budget. Ganun yun. So, good luck po sa ating lahat. Iwas na tayo sa mga negatibong mga komento. Tulong-tulong na lang tayo sa paraan na yung mga positive comments ba na makakapag boost pa ng confidence, yung may encourage, yung sila ka-business, lahat sila papadins, mga kagwangs. Yung mas lalo pa silang gaganahan na kumilos, tumulong sa kanilang yung kaya nilang gawin, yung hindi labag sa kalooban, yung talagang voluntary, yung ibinubulo ng kanilang puso na pagtulong, yung hindi ka minamanduhan, diba? Kasi yung mamanduhan ka na tulong, yung parang ganun, parang pilit ba, pinipilit lang, hindi maganda eh. So maganda pa rin yung kusang loob na pagtulong, napakasarap sa pakiramdam yan, diba? So, ayun, good vibes tayo doon mga ka-business, kabayan, kapapit, kalinga pa. Huwag na tayong intindihin natin yung mga joke-joke nila. Tayo masyadong sensitive. Masyadong sensitive. Makiray doon tayo kasi masaya sila eh. Walang napipikon sa mga ginagawa nila. Nag-i-enjoy sila doon kasi nagkakaintindihan naman sila. So tayo yung mga viewers nila, masanay na tayo kasi ganun yung nila eh. Ganun sila eh. Matagal ba naman yung pinagsamahan? Kaya alam na nila kapay yung ugali ng mga kasama nila. Alam nila kung nagbibiro at alam nila kung seryoso, di ba? Minsan nga seryoso na, hindi pa rin naniniwala kasi akala nagbibiro pa rin. Di ba? Yung mga ganun. Masarap kaya makasama yung mga ganung mga tao ba na kahit, tingnan nyo naman, naghahakot ang bigat nung nagbababa sila ng mga gamit doon sa van. Easy-easy lang sila kasi nga masaya. Magaan sa loob. Kung seryoso ka nagtatrabaho, tapos nakasimangot, ang bigat kaya ng ganon. So, kung happy-happy lang, good vibes lang, mararamdaman nilang, makikita na lang natin, tapos na yung trabaho. Hindi na mamalayan, tapos na yung trabaho. Ganun yung maganda. Diba? So, huwag tayo masyadong madamdamin sa enjoy lang natin. At saka, ang tawag dito, suporta na lang tayo sa kanila. Kasi nga, marami sa panonood natin, may mga maitutulong din tayo sa kanila. Huwag tayo mag-skip ng video. Yun naman natin magagawa. Diba? So, pag good vibes muna sila,
doon sa mga nangyari nung travel papunta kay Labera, at least natapos na rin yung tapos na yung paglilipat. At believe ko kay Vera, hindi niya iniwan yung kanyang alagang pusa. Ang ganda ng pusang puti eh. Ang cute. Malusog siya, ang galing. Mana kay Vera. Mahilig din pala si Vera sa mga ganun. Mga alaga niyang pusa. Basta lang naman eh. Mahuhugasan, malilinisan, hindi siya mabaho. Kasi kami mga kababayan, ka-business, meron din mga pusa sa bahay eh. Yun eh. Yung talaga yung pusang gala. Yung may mga nagtapon doon sa damuhan. Itong mga anak ko, naglalaro sila, yung mga liliit mga kuting, kinuha nila kasi nga naawa. Inuwi sa bahay. So hanggang ngayon, nasa bahay yung mga pusa. Marami, yung iba nanganak na nga eh. Nakatabi pa sa pagtulog namin. Kasi malinis naman sila. Kasi open area, kung saan lang sila nagbabawas nun. Pero malinis sila, pinapaliguan minsan ng mga anak ko eh, mga pusa. So ayun, mga pet lovers. So maraming salamat syempre sa ka-business family. Napakatyaga nila, yung pagtulong nila na talagang walang kapalit kundi yung kaligayahan lang. Diba? Yun ang maganda. So salamat sa mga sacrifices ninyo, salamat sa mga pagtulong ninyo na hindi nakikita ng iba pero alam ng ating Panginoon na yung ginagawa ninyong pagkilos is bukal sa inyong kalooban. So bahala na yung mga iba na hindi, may mga nasasabi pa rin basta go lang po ng go at ganun din sa mga kaguang. So huwag nyo nang pansinin yung mga mga negatibo riyan. Oo, kami nagre-reaction para lang masupla natin, kumbaga may tawag dito eh. Yung mga negatibo, kailangan may rebuke natin na, kumbaga in Jesus' name. Diba? Yung mga ganun. Para mawala yung mga negative energy. Kailangan, kumbaga, pag may negatibo dyan, kailangan banggain natin para mamalitan siya ng mga positibo. Maging positive na tayo, 24 na eh. Diba? Sarap kaya ng buhay ng positibo kahit na alam natin na mahirap, pero pag inisip natin yung positive lang, napakagaan. So, paano to mga ka-business, kabayan, kapapit, kalingap? Hanggang dito na muna ang aking gagawing reaction video. Sa susunod po ulit. Enjoy the new moon sa Pilipinas, new moon ngayon. So, wish na kayo na maging magaan ang buhay natin, tapos more blessings, yung mga pangarap natin matupad to sa pagsisikap din syempre. Tapos, mag-wish na kayo ng abundant blessings. Na magkaroon na tayo ng sige, maraming pera para masustentuhan yung mga pangangailangan natin at lahat ng mga may sakit gumaling, maging okay na sila. As well as ipag-pray natin din yung baby pala si baby Boyet, anak ni Bornok, na maging okay na yung bata, na sana hipuin ng Panginoon yung bata, yung baby, kung ano kanyang karamdaman, na maging normal na ito, na hindi na siya maoperahan. I hope gumana yung sinabing kasi totoo yun yung yung tinuro ni Mrs. Ka-Business, kasi naalala ko rin yun eh, tinuro ng lola ko noon, kasi may anak akong iyakin na lalaki, pag umiiyak, baby pa siya noon, bagong panganak din ako, lumalaki yung niya eh, yung sa baba niya, yung balls niya ba, pag siya, siyempre pag umiiyak, yung lakas niya, yun, naninigas siya. Lumalaki yung So, yung ginaganon nga lang, sa umaga, tapos yung init ng palad, sa amin tinutuprahan yun, papa, tapos gaganunin mo, tapos isasapo mo siya dun sa ilalim, yun lang. At saka pala, kasi sabi dito, sandali yung anak ni Bornok, yung pusod, sabi lumalaki. Ang itinuro sa akin dati ng lola ko, yung barya, piso, yung maliit yung piso. Binalot ko yun siya ng cellophane kasi para hindi siya mabasa. Balutin ng cellophane, ipapatong siya dito sa pusod. Pero dapat may bigkis muna. Bigkisan muna, kasi wag ididiretso yung yung barya, bigkisan muna, tapos then, syempre may tela na siya, saka ipatong yung piso na binalot na ng cellophane, tapos talian ulit. Para yung bigat nun, na doon sa pusod, pag umiyak man yung bata, hindi siya uusli, didiin. Yan po yung ginawa ko dun sa anak kong babae, yung pangalawa, kasi nakausli din yung pusod niya, iyakin eh. Sa awan ng Diyos, okay naman ngayon. Na siya, pantay na sa tiyan niya.
Hindi ko alam kung dahil sa pagputol lang napahaba, hindi ko alam kung anong nangyari doon. Pero ngayon okay naman na siya. Yun, dinadaganan lang ng bariya. Tinanggal ko lang yun siya. Siyempre, check mo kasi baka mamaya basa na kinalawang yung puso ng bata naman masugatan, delikado magka-infection. So, alaga din siya. So, ano siya, effective, bumaba yung puso ng anak ko. So, ganun lang. Mga pamahiin noon yung mga turo ng matatanda talagang para sa akin maganda siya, epektibo. Depende sa paniniwala din natin. So hanggang dito na muna. Babay muna. Sa susunod po ulit na aking mga reaction video. Ingat po kayong lahat. To God be the glory. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Denshock TV. Denshock TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. May notebook pa talaga. Ang galing. Alright? Alright. Ang galing. Ang galing. Support po natin mga kabisnes naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Denshock TV ay solid ka business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat.